Ang ating issue ngayon ng bayan ay ang tungkol dito sa inilabas na survey daw ng SWS o itong tinatawag na Social Weather Station. Alam nyo, para sa akin ay hindi ako maniniwala dyan sa SWS na yan sapagkat yan ay propagandist lamang, bayaran yan. Kung maalala ninyo yung election ng 2016 at 2019, kung ano ang inilabas ng SWS at ng Pulse Asia, eksakto rin ang inilabas na resulta ng Smartmatic. Magkasabwat yung mga yan sa dayaan sa eleksyon. At dahil na yan ay binabayaran yan, ang mga nasa survey na yan ay nagbabayad yan sa SWS at saka sa Pulse Asia. Kaya nga sila ay ginagamit na pang mind conditioning. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga resulta ng SWS na yan dahil yan ay pambobola at panloloko. Ngayon, naglabas sila na mas lalo raw dumami ang mahirap ngayong nasa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay isang malaking kasinungalingan muli sapagkat ang ating dapat tingnan na datos dito ay ang PSA sapagkat ang PSA or ang Philippine Statistics Authority ay merong nationwide na mga network kung paano nila malalaman ang mga datos. Hindi kagaya nitong SWS, nanghuhula lang. Isipin nyo naman, sa butuhan lamang there are at least 78 million Filipinos registered voters. Tapos survey sila sa 1,200 lamang. Tapos sasabihin nila, number 1 sa ganito, number 2 sa ganito, number 3 sa ganyan. Yan ay malaking pambobola yan. Pakalukuhan yung sinasabi ng SWS na yan at yung Pulse Asia. Wag na wag kayong maniniwala dyan dahil mga manloloko yung mga yan. Mga bayaran yan. Mind conditioning lamang ginagawa. Ngayon, pasubalian natin yung sinasabi nila na mas maraming mahirap ngayon. Yan ay malaking kalokohan. Sapagkat, sang-ayon sa datos ng PSA, ay nabawasan ng 2.6% ang antas ng kahirapan kung kumpara noong 2021. At ditong 2023 ay talaga naman na nabawasan ang bilang ng ating mahihirap. Sa katunayan yan ay mahigit ng more or less 43,000 ang inalis ng DSWD sa listahan na nakakatanggap ng ayuda na 4Ps. Kasi nga, meron na silang mga trabaho, meron na silang pinagkakakitaan. At ang pamahalaan naman, ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy na nagbibigay ng mga pagkakataon o mga hanap buhay sa ating mga kababayan. Andiyan na yung mga kooperatiba, yung mga micro, small and medium enterprises, lahat yan ay binibigyan ngayon ng tulong. Meron tayong tupad. At in fact, itong nakaraang taon ay puspusan ang pamimigay ni Presidente Bongbong Marcos ng mga oportunidad sa ating mga kababayan upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Yan ay umiikot kami dyan at ito ay tinatawag naming caravan ng trabaho at serbisyong kalusugan. Yan ay makikita naman ninyo sa mga balita. At dito, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagkaroon tayo 96.1% employment rate. This is the highest in 2 decades. The highest employment rate in 20 years. Ngayon, paano masasabi na naghihirap ang mga taong bayan? At lahat ng ating mga malalaking negosyo ay nagsipag-ulat ng malaking antas ng kanilang income o ng revenue sapagkat gumanda ang ekonomiya. Nagkaroon tayo ng 5.8% na GDP growth, which the World Bank itself, ang World Bank na nagsabi that the Philippines is the second fastest growing economy in Southeast Asia and one of the top GDPs in Asia. Kaya itong sinasabi ng SWS, yan ay malaking kasinungalingan yan. Sila ay nanghuhula lang, propaganda lamang sapagkat gusto nilang manalo ang mga kandidato na katunggali ng administrasyon.